unang-una number one yung respect bawat isa sa member. Lalo yung mga bagong banda na nagbubuo. Kasi mostly kasi magbubuo kayo ng banda, minsan may aalis. May darating, may aalis. Doon. So ngayon, bakit nagiging problema yung ganun? Siguro minsan, ang nakikita ko siguro, bigayan lang tayo kung ano yung gusto niya. Kung gusto niya umalis, respect mo. Sige, kung may darating, tayo, pabalik. Ganun lang naman yun. Then, don't forget to have fun. I mean, we all started music because it's fun, because it's something that makes us feel good, and that feeling is something that we want to share with others as well. That's why we perform. So don't forget to have fun with it. The future of Philippine music scene, local, para sa akin, patingin ko, as long as tuloy-tuloy yung trabaho yung passion ng bawat musician, gumawa ng kani-kanilang craft, i-upload lahat sa mga streaming platforms, sumali sa mga gigs, magkakaroon pa rin yung identity ng original Filipino music is mame-maintain . So, sa aspiring band, siguro, do practice. So, number one yun. Then, be considerate. Huwag kayo magpataasan ng I mean, it happens, lalo na kung yung age nasa ganong talaga kainitan. Hello everyone, this is Ian from Reaper Rocker. Welcome to Reaper Talks. On today's episode, we had an interview with the 4 bands at kikilalanin natin ang bandang Rajang, Himlayan Poetry, Bleach, at ang New Math. At i-share nila ang mga kanilang karanasan sa pagbabanda. So, if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Let's go! Rajang is an alternative metal band that blends metal, industrial, and dark ambient influences to tell the atmospheric, story-driven songs. With heavy riffs, cinematic production, and a focus on emotion and mood, Rajang creates music that both intense and immerse for fans of heavy music that goes deeper. The band composed of Alvin Martin on guitars, Jacob Lucenio on guitars, Boom Rodriguez on bass, Reginald Roy on vocals, and Wally Santos on drums. Himlayan Poetry is a dark folk metal band from Laguna. Formed in mid-summer of 2021, mix of doom, dark, folk, Pinoy cultural, pagan, shamanic, ethnic, and rock elements. The band composed of Christine Mucha on vocals, Max Rootman on guitars and vocals, Sir Moisky de la Resma on war drums, Maki Light on percussion, Densho Malyari on lead guitar, and God Rehente on bass. Bleach is a grunge band in Cavite, formed in 2018. Their influences are mostly grunge music, specifically Nirvana, and other influences are the 90s Pinoy bands like Teeth, River Maya, Mayonnaise, and they create also an original songs. The band composed of Jeffrey Balderomo on guitar and vocals, Jello Garcia on bass, Ivan Aspa on drums, Ethan Smith on lead guitars, and Mike J on drums. New Math is a Filipino
progressive thrash modern metal band from Imus, Cavite. Formed in 2012 by guitarist Adrian Bernaldez. Originally, the band's name was New Material or New Man. After a long hiatus and few personal changes, the band is back and active since 2020. The members are influenced with multiple of metal subgenres including thrash, groove, progressive, and heavy. Even blues, classical jazz are also incorporated to their sound. The band composed of Ian Bernaldez on guitars, Pat Perez on drums, Koy Ngunit on bass, and JC De Guzman on vocals. So I had an opportunity to know these four bands. At shoutout nga pala kay Miss Nance Lorenzana ng Nepropasti Productions na ipinakilala niya sa akin itong mga banda na to. So I want to share this video na ginawa naming interview at dito natin nakilala ang mga banda. Good day everyone, this is Kian from Reaper Rocker. Makakasama natin ngayon ang mga iba't ibang banda at magkakaroon tayo ng short interview para makilala natin ang mga iba't ibang banda. So, magpakilala muna ang mga bawat representatives ng banda. Ayun, sige. Ako na muna. Okay, go. Ako nga pala si Dencio. Ako ang gitarista ng Himlayan Poetry. So, yun. Kumusta kayo lahat? Nice to meet you. Ayun. Nice meeting you, Dencio. Sige sir. Ayun, ako si Moisky, ang drummer ng Himlayan Poetry. Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Okay. So, next. Yes. Hi, I'm Reginald Roy, vocalist of Rajang. Hello to all your viewers. One. Hello, Reginald. Okay. And Moisky, loaded sa'yo. And last but not the least, Good evening, good afternoon. Si Jeff nakakawalan ng coach. Guitars and vocals. Magandang hapon sa inyo. ayun, good afternoon, Jeff. So, ayun. Naganda ako ng ilang questions para lubos nating makilala ang mga banda nyo. Alam ko naman na kayo yung mga talented at masisipag pagdating sa underground scene at inataguyod nyo ang musikang metal sa local scene. So, let's begin. Okay. So, for the first question, so, how did the band form? Para po sa lahat, ang Beach kasi, sir, actually, hindi kami metal. Kami yung naiba rin. Kami, Beach is grunge, alternative rock. So, kunang kayo. So, hindi. Pero ang maganda kasi dito. So, yung question niyo, sir, kanina sa actually, ako metal ako dati. Pero yung metal ko kasi dati, nakikinig ako before. Pero nung nagbuo na ako ng banda, syempre, naiba-iba yung nakikinig. Then yun, talagang napusuan ko talaga yung grunge. So, yung kaya ako nagbanda, alternative and grunge. Yun, kaya ako pumasok din sa tugtugan. So, yun. And then, syempre, mahal ko din naman yung mga metal na kasama ko. Syempre, kasi, din yan, dating galing din ako dyan. Pero hindi ko lang talaga natugtog. Nakikinig lang ako. Pero tumugtog na ako, pamak na ng gitara. Nagkaroon na ako ng banda. Nagsulat na ako ng kanta. Pumasok sa alternative grunge. Yun din po. So, ayun. Bale, sa amin kasi sa Himlayan Poetry, bago nabuo to, bago mag-pandemic. Earlier, bago mag-pandemic. So, kami talaga ni Max Kaong, kami talaga yung unang nag-initiate para makabuo ng banda. Pero dati kasi, dati na kaming magkabanda sa una pang mga binuo namin, like yung Sagasa, which is death metal. Tapos, meron kaming Ramhead Supremacy, which is parang grunge, death metal din, parang ganun. So, and then, eventually, nung
nung binuo namin yung himlayan pa lang siya, hindi pa siya poetry. So the idea is nung tumanda na kasi kami, so parang ano na kaya, ayan na pala si Sir Max, nung medyo nag-slow down na kami sa eksena. Medyo iba na kami ng trinay naming magbuo ng bagong eksena sa metal. So with the hinge of a metal, nandun pa rin yung style mo as a metal musician, nandun pa rin yung tawag dito, yung idea sa music. Pero yung lyrically related na kami sa mga ngayon sa Himlayan Poetry din, ang gustong mangyari ni Paring Max is parang gusto namin mag-create ng bagong eksena sa genre ng metal music, like dark folk metal. That's yun yung gusto namin ipaalam, parang ganun. So, pero Sir Max, tulungan mo ako. Pero yun yung ideology ng banda namin. Gusto namin i-promote yung culture ng mga Filipino music with the hint of metal taste pa rin kasi galing tayo doon. So gusto namin gusto namin buhayin yung mga cultural native instruments natin. If kaya namin incorporate sa music namin, yun ang plano namin gawin. So madami pang steps na kailangan gawin, pero yun yung ideology lang namin. The way I understand it, parang ganun. So Sir Max, tulungan mo ako. Yeah. Bali, yun, natigil kasi nga, sabi nga ni Parang Dennis, natigil kami ng pandemic, na simulan na namin yung Himlayan pa lang noon. So, naging Himlayan Poetry kasi dumaan ako sa habang pandemya, nagre-research ako ng mga bagong mga tunog, music style. That time na medyo na-addict ako sa panonood ng Vikings eh. Ni-research ko yung mga music nila, yung mga folk metal, folk na ganun, mga chanting. Sabi ko parang maganda i-apply yung idea sa sa Pinoy folk. Walang dark folk ni-research ko eh. So may folk pero yung mga usual folk lang na traditional na folk na nilagyan ko ng dark touch yung tunog. So ayun, nag-start siya sa umadap noon, then acoustic project siya na puro pure dark folk talaga, na gumagamit kami ng mga iba't ibang instrument. Tapos syempre mga dark na ambient. So in-apply ko sa sabi ko parang mas malakas kung full band tayo. So in-apply ko yung pagka-metal, gumawa ako ng mga riff na kasama yung dark folk saka yung metal influence. So ayun, nagtuloy-tuloy, ito na, nagwagawa na kami ng mga kanta. Yun, unang-una yung nagawa namin, Humadap Noon, Shambalas, Open Thy Eyes. Then marami pa susunod. Inumpisa namin yung unang aklat ng EP yung unang aklat na na title. Soon release namin yan. So yun, pinagsama-sama na yung idea namin, yung lyrical idea ni Paring Max, and then yung mga guitar riffs niya. And then eventually sinamahan din ng mga drumming skills si Sir Moisky. I think it was a perfect match para sa Himlayan ngayon. So we're pushing it forward as long as we can. So better na lang get in touch na lang if meron kayong mga updates, pero yun talaga yung plano so far. So for us, Rajang was formed before the pandemic, just like Himalayan, but it was only two of us when it started, and it actually started to grow during the pandemic.
So it was a difficult process. Mahirap siya kasi na nangyayari is pasahan lang ng audio. So nag-umpisa kami, we were a rock and roll band, more of the heavy rock and roll side when we started, but slowly drifted towards metal or heavier music because of the influence of of my co-founder and the guitar player Arvin. So yeah, we were just tossing sound bites to each other. He would send me riffs, I would write for the riffs, send it back, then he'll develop it until we got to make a short EP during the pandemic, and we started performing live 2023. So there's a 3-year gap between when we started the band and made the songs to performing it live. We all come from different influences. Like our bassist, most of his influences would be OPM, such as Razorback and Wolfgang. I like Razorback as well. I like Tool and Jeff Buckley and a lot of other things. One Giant Leap, and then the rest. For example, Periphery, Dream Theater. So we're a mix of like different influences, and our goal, just like how Himalayan poetry has their own goal, our goal is to deliver the type of music that comes out from us, but in a way that's going to be in your face but still palatable. We don't want to be in a way in a single sphere, so to speak. We want to be able to penetrate like different areas so that we can have our music reach out. Alright, so yung nag-join ako sa Newman kasi actually established sila siguro mga 3 years before, kasi late 2022 na ako nag-join eh. Ang pagkakaalam ko 2020 na-establish na yung band. Kasi before pa, yung mga members, kilala ko naman. Tapos si Ian, yung guitarist, siya yung pinaka-main na nag-start. Kaya galing din siya sa ibang banda yan. Sa banda namin nung araw. Late 2000-ish. Mga 2005, ganyan, 2007. So ito, yung kinanta ko, kasi nawala yung vocalist nila. So they're needing for a replacement. So ako lang siguro yung nag-go. So yun, napahinga ako yun siguro mga 8 years. So it's really difficult for me to get on it. Kasi ako hindi ako nanonood masyado ng mag-gig kasi naingit lang ako. So wala masyadong alam sa scene. So puro mga lumang tao ito mga alam ko. Although music, hindi naman mawala. So nandiyan lagi yan eh. Kung yung mga trip ko naman noon, yun lang yun naman din. So yun, nag-join ako 2022, yung first gig namin sa Tagaytay. So medyo shocker ang tao, ganyan. About the genre, ready na yung mga songs. Yun nga ang bad trip kasi wala kami cover. Kahit gusto namin mag-cover, well, happen na. Kasi gusto namin ma-establish yung mga kanta eh. Which is, matagal rin naman, siguro mag-cover. Hindi ganun ka-priority. So, kasi may mga songs na talaga eh. So, pagdating ko, may mga songs na ilan to? Mga 5 songs. Tapos, syempre, artist. Hindi ako komportable talaga yung kakantahin ko yung lalo na kong banda ko. Tapos, gawa na yung lyrics. Hindi ko trip eh. Since hindi naman to recorded lahat. So, pinalit ako lahat. Iiwan ko yung mga title. So, may freedom naman ako from the band na mag-ganon. So, nato yung title, my own interpretation. Although good naman yung interpretation noon, hindi ko rin masyado na kumbaga, pinagtuunan ng pansin kasi I gave my own take eh. So, ito yung title, hindi naman na-retain yung music. Sige, may na-retain ako, hindi naman porket papalit ako, kailangan ko palitan lahat eh. So, yung iniwan ko yung mga magagandang part, pero lyrics-wise, so feeling ko lyricist ako, pinalit ako lahat yun. So, sa akin lahat yan. So lyrics-wise, siguro, well, di naman may political, siguro more on, struggles, human condition, yung mga, sabihin natin, assuming ko na matatalino naman ng mga tao,
is hindi naman kailangan straight to the point. Parang ako, influences ko more on books, movies, surroundings. So, pag nanood ka man ng ganito, marirelate mo pa rin siya sa isang bagay. So, ganun yung mga title niya. Hindi yung nasisimple na ako sa mga ganun kasi. Yung parang pag eto na, may something pa. Although, ito yung delivery, ito yung layout. Like any other art, like tattoos or pagkain, meron pa siyang something na humuhugot. So, lalo na yung interpretation ng mga lyrics. Ayoko rin nagbibigay, although syempre meron ng interpretation, pero mas gusto ko na you give your own thing. Parang nanood ka ng movie, hindi naman porket nagbakbakan yung magkalaban. Yun na yun di ba? So, hindi natin alam sino talaga yung bida at kalaban. So, mas gusto ko yung perspective na gano'n. So lyrics-wise, siguro more on, depende sa mood Kung galit ka, di yun yung lalabas talaga. Pero may something more. Parang, like yung mga influences ka naman, then, Tool, Madwing, ganyan, Opeth, yun talaga yung humubog sa kamalayan. Well, syempre, babalik ka rin sa mga dati, kung ano yung mga napakinggan mo. Is a culmination na kung ano man yung alam mo. So, ayun. Hanggang ngayon, natugtog naman. Ayos. Ang solid At in fairness, nakakatuwa yung pag-share mo doon regarding sa paggawa niyo ng kanta, which is mas gusto niyo yung melalim, di ba? Which is totoo naman. May mga kanta kasing talagang ma-appreciate mo pagka malalim yung ugot, di ba? Like pag masyadong common yung kanta, hindi, parang alam yun, hindi siya para sa akin din parang original or something na parang, hindi siya ganun ka-special yung kanta. Parang kung ngayon tulad ko sa, parang sa Pansit Canton, di ba? Pag ordinaryo lang yung sahog, wala boring siyang kainin. Hindi ka tulad pag special yung talaga, nilagyan mo ng kakaibang sangkap. Hanap-hanapin yun ng tao So, ganun yung parang nai-imagine ko sa music ninyo. So, kudos sa style ng music, no? Okay, well, genre-wise is kung genre-wise sa mga kasi talagang halos lahat naman created na Parang napakadira na talaga. All you can do is mix it with any other genre. Siguro sa amin yung mga common denominator. Ako gusto ko kasi mga progressive, yung mga sabihin mo math metal, yung mga medyo yung timing, yung mga parang gago, yung mga sugar yan. Yung mga parang gago, yung mga time signature. Dati challenge ako dun Para saan challenging nyo kasi hindi naman to usual 4/4 So, pero babalik na rin doon. So, mixed bag. So, well, part na rin yan kung mahilig sa progressive, mahilig sa mga sugar, math metal, ganyan. Madali na siya pagdikit-dikitin So, doon mo lang lalagyan siguro ng depth. Siguro ang malang bagay sa aking mga banda, parang hindi ko na naging problema. Unlike noon, na siguro may maturity na rin. Siguro kung yung ngayon, nagsupport na kami. May mga egos, pero ngayon since may maturity, mas madali na maging considerate, mas madali na mag-get along and hindi na parang pataasan kayo ng gusto ko ganito is you're always serving the serving at the song, hindi yung magaling ako mag-adlib o magaling ako mag-scream. Parang ganun ba? So, yung music namin, well, nandun naman sa page lang sa Facebook. So, more on ganun din. More on bilangan, more on mabigat, sabihin ko na, mabigat sa mabigat. Magaganda yung mga music actually. So, it's easy for me to implement. Kasi wala naman kaming yung limitasyon masyado. Bawal ganito, wag ganito yung mga lyrics. Wala. Do as you please. So, para siyang open book. So, tapos allowed ka mag-bend ng details, mga ganun ba. Hindi siya masyadong strict. Unlike yung genre-based, black metal. Kailangan black metal, kailangan dark and shit. Parang yung bata ko kasi ganun yung tagdumang dati. So, well, more on going to progressive rin naman talaga yung trip namin. So, dati may ganun pa. Ngayon, I don't give a shit. Parang, siguro ako, lyrics-wise, ayoko lang masyado mura. Kasi parang,
Parang wala akong maisip na adjective. So for me, so sa mga, alam mo yan, it should feel organic. Hindi naman sa pangit may more. Pero meron, ba? So yun, expanding creativity and sharing it. Yun lang siguro. Nice. I appreciate it. Okay, so moving on naman tayo sa susunod na question. So, eto, Yep. What do you enjoy most about playing live? Okay. Siyempre, number one dyan yung ginawa namin na kanta. Siyempre, original song yun. Kaya nga yung katulad nung nasabi ko kanina. Yun, pumasok kami sa, yun nga, kasi inisip kasi namin kagad na halimbawa, kasi pag sinabi mo yung gano'n na dyan, parang kakaiba naman. Parang iba naman yung, di ba, may nakasama tayo sa isang fraud. Kasi fraud, na kami dyan lagi na kami nakakasama dyan. Iba. Hindi ka parang, okay, so, dito tayo. Yung nai-enjoy ko siguro yung sa tanong mo kanina. Na-appreciate nung siyempre, nung mga audience, yung kanta namin, tapos nararamdaman mo yung kanta mo, tapos napapasabay mo sila. O kahit, kasi karamihan naman kasi sa fraud products na mga ganito, mga kasama na natin. Halos tayo lang naman kasi nakikita-kita. More on ganun talaga. Siyempre, yung barkada mo, nandito sila, ganito, ganyan. Pero siyempre, yung kanta mo, na naririnig nila, siyempre mag-i-enjoy ka doon. Kasi siyempre, nasasabayan nila o nag-i-enjoy sila tawag dito parang na-appreciate nila yung kinakanta. Or kahit anong genre naman yan, metal man, or grunge, or alternative. Siguro yun, para sa akin, as a member ng banda na. Kasi lalo akong nag-i-enjoy. Lalo akong ginagalingan. Kumbaga parang, at least hindi, pag nandun ako sa stage, hindi ako yung parang tutugtog lang, parang pasikat ka lang, parang ano. Kasi pupuntahan ko doon para siyempre, yung banda namin, hindi naman kami mga talagang musika at mga gagawin. Baga parang nakita nila, okay din to, matugtugan nyo pala. Yun, ganda. Kayo ba ang gumawa ng kanta nyo ba? Yun lang. Laro-laro. Siyempre parang sa amin, malaki yun. Masaya na kami doon sa ginagawa. Oo naman, siyempre, di ba? Pag someone's appreciate yung mga craft niyo, yung mga gawa nyo, isa yun sa talagang nagpapa-engage sa mga artist, di ba? Bale, yun nga, pagka nagpe-play ng live, no? Siguro previously sa mga nasampahan ko na rin na banda, ang pinakamasarap na pakiramdam, nga, tulad nung nabanggit ni Sir Jeff, is yung appreciate na mga nanonood na kahit hindi mo sila followers, na appreciate nila yung tinutugtog nyo. At the same time, yun nga, kahit kukunti kayo sa event, makakarinig ka ng palakpak, tapos may konting tapek, sir, nice set, yung mga ganun bang appreciative comments. Tapos susunod siguro yung natugtog nyo yung napag-practicean nyo, kumbaga right as planned, kung ano yung na ano nyo ba, na-execute nyo, kung ano yung plinano nyong repertoire during that night, no? Nakakataba ng puso. I mean, nakaka-overwhelm. Ayun. Okay. Oy, Boss Max, ikaw na. Ayun. Yun lang po. Hindi, mas marami doon yung siyempre, yung palakpakan, cricket ng tao, yun nga, nice set. Makapit tayo naman ng crowd. Siyempre, yung deliver namin yung kulto nung genre na pinapig namin. Kasi alam ko, basa ka lang yung ginagawa natin. So, may mga part na nasa isip ko na baka magustuhan na. Pero siyempre, na-enjoy lang kami. Maintain namin pinapag namin yung sa true music namin yung
yung kultura ng Pilipinas, ng ancient story, folklore, Pinoy diaries, ang concept ng music eh. Kaya i-struggle namin yung mailing na yun lang sa akin. Okay, so what I personally or we enjoy while playing live is a lot like their answers. Of course, masarap sa feeling yung reaction of people. When you get a reaction from the people that are watching you, whether they know who you are or not, it's a good feeling when they appreciate what you do. I also like the camaraderie that comes with playing live. You get to meet different bands from different prods and different places, and you get to establish bonds with them. Alongside, of course, you bond then with your own band members, because it comes a time we're not as young as we used to. I'm a lot older than I look, and in general, we don't really spend time away like together. It's only usually when we have gigs that we're together, so that bonding that happens also. Yung ika nga nila yung pag nasabihan ka ng nice set, o yung tipong nice set na walang hiram ng cymbals, yan, okay yan. Nice set lang, period, walang peram cymbals, okay yan. But yeah, generally, and also like the one thing that's different from Sir Moisky's response there, he likes it when everything goes according to plan. For us naman, like for me personally, I like it when we do something on the fly, like impromptu. That's what I like, because it's live, right? So you can do everything that you can do in the studio, but when it's live and somebody gets an idea and then you execute that idea well, even though it's impromptu, that's one of the best feelings for me. So it also says a lot about that bond and the chemistry within the band, and then of course it comes together with the appreciation of the people that's going to listen to what you're going to do. Nice. Agree ako dyan. Lalo na yung mga impromptu, especially yung mga pag, di ba, na-hype na kayo sa pag-music live, tapos biglang mag-guitar solo, tapos alam mo yon, ang sarap eh. Kung ako nga as a audience, pag napapanood ko ng ganun, mas lalong nakaka-entertain panoorin yung ganung mga set. So talagang yun, exciting talaga pag nakaka-attend ka ng gig, tapos ganun. Tsaka yun talaga din yung one thing that I appreciate most pa, kaya madalas din ako ma-attend ng gig. Yung there are a lot of surprises versus dun sa napakinggan mo lang dun sa mga like sa stream apps or sa mga like sa physical CDs or cassette tape. So it's iba talaga pag live. So agree ako dyan. It's different experience talaga pag live. Like a good example of that is when Ozzy passed away. We just so we impromptu played NIB, and then it ended up being a release later on. So that was a cool experience because as mentioned, it worked out well. So we decided like, why not release it? So we released NIB later on the, I think it was the 31st of August, the 40th day ni Ozzy, we released it. But it started as just an impromptu, just in a way, pampahaba lang ng oras kind of thing, kasi likely iba namin song, so pampahaba ng oras. Okay. Actually, I agree yung sabi ni Sir Rajan. Kasi it's boring eh. Kung parang, well, it's a double-edged sword siguro, kasi parang alam mo yung pag may napanood ka, no, ang linis, tunog CD, which is a compliment. Pero at the same time, kung siguro nasisimple ako sa tunog, tapos ganun mo lang din narinig, parang di sana nakinig na lang ako ng video, linis yung kasi yun din yung yun din yung thrill pag nanood ka ng banda, may mga kailangan sa magaslaw, pero iba yung feel ng live mo na panood eh. Parang kahit sabihin mo na hindi ganun kaganda mo narinig, pero pag nakita mo sila ng live, diba, madadala ka. Sabihin mo ayaw mo pa yung genre or
alam mo na, hindi mo talaga type. Pero pag nakita mo ng live, may ibang perspective na mape-present sa'yo, which is malaking bagay sa akin. So, paano ba natin i-explain? So, yun, gusto ko yun, yung mga on the fly, basta malinis, siguro nandun ka naman dahil hindi kayo magkakalap. So, for me, since yung mga kanta namin is, is as it is, siguro sa part ko na ng drummer, madali mag-impromptu nang hindi magugulo yung kanta kasi medyo mahirap siya sundan. Well, on my side, ganyan. So, sharing it with the audience, syempre given na yun. So, nandun yung response. Double-edged din yun So, alam mo, minsan, usually, kukuha naman ng energy sa audience So, mas kaganaan ka kung nakikita mo naman nagre-respond yung audience. Well, siguro depende rin sa genre. So, pag pangit yung medyo ma-apekto ka rin. Tao ko lang naman So, siguro more on mid-level parehas yun para kung di nila type, hindi ito yung target audience mo, hindi man lagi yung target audience mo, hindi man porket mahilig sa banda since lagi naman ngayon mga tugtugan is halo-halong genre. Mabihira na yung ito solid metal, solid ganto. So meron at marami dyan na minsan hindi pala kayo yung pinunta naman yung iba. Hindi naman ibig sabihin na hindi kayo magaling, hindi nagaganda siya. Hindi lang sila yung target audience. So lahat naman may market. So tugtog lang, connect with the audience, do as you please, do as you do, then that's it. So kung may mahikayat kang bagong audience, minsan gano'n naman, kahit naman di nila trip yung genre, well for me gano'n. Pero maganda yung napanood nila, meron kang yung audience, which is good still. That's amazing. Totoo, kasi iba talaga no, pag naririnig mo talaga sila ng live, iba yung experience And kaya most ng mga tao din prefer na pumunta ng concerts, pumunta ng gig kasi talagang ibang class talaga yung experience pag nakita mo talaga yung artist nag-perform at binigay nila yung 100% nila. Wow, parang ibang-iba talaga kaysa yung nakikinig ka lang sa mga streaming or sa mga physical media. Isisingit lang ako Ako Sige lang, go. Si Reginald Roy. Actually, nung nakasabay namin doon sa Gig Hub, wow! Puta ko dito. May lumabas na galing ng nila. Sabi ko, lumabas na pampira. Galat, wow! Galing. It's Ozzy Osbourne. Brad, okay ka. Kami talaga. Thank you. Likewise. Ano kaya yun? Ano yung lumabas to sa bibig niya? Sabi nung partner ko, yun? Effects niya yun. Tama ba? Yung may lumabas niya. Okay. The best, ayos. Salamat. Likewise, brother. Likewise. Well, kinda interesting yan parang gusto ko talaga kayo makita actually ng live. So, kung ano man yung mga maipapakita nyo sa akin, talagang parang naku-curious ako kung ano yung mga gagawin nyo sa stage So, hopefully, ma-avail lang din yung schedule ko. Talagang pupuntahan ko yung gig ko. Okay? Ato yung next question natin. How do you handle mistakes during a live performance? Yun. First of all, syempre, kailangan syempre, kung katulad nga ng sinasabi dito sa mga kaband, na bago ka dun sa stage, make sure na maging maayos lahat yung tunog, like yung parang bago ka tumugtog, bago maging ganap yung ilabas mo lahat, like drums, guitars, instrument, kailangan tama ba? Parang sa akin, kailangan pantay na kayo. Like yun, kailangan pantay yung mga tunog nyo or nagkakarinigan na kayo. Ako ba kung medyo off-key o hindi masyadong yung gamit ng instrument o masyadong nalalakasan kayo sa akin. So, pwede tayo mag-eye to eye or ganun ba? And then, syempre kung magkaroon man ng problem or may mali man doon,
Huwag lang pahalata. Tapos, diretso lang tugtog lang. Parang Yes. tugtog din. Yun lang. Dapat mataas yung confidence nyo. Bali, yun. Same lang din naman kay Jeff Leach. Dapat pantay lahat. Basta usual ginagawa sa stage. So, pantay, ready na, basta bawat isa confident na lalabas stage ng kung ano yun nila ng sa banda, sa grupo. Saka, siyempre, para men, yung character na ipapakita namin sa stage, sa crowd, dun sa concept ng o gen ng dinner nyo. Yun lang. Yun, mistakes. Paano nga ba? Nagngingitian na lang. Pagkatapos, minsan, na ano namin madalas naman mangyari diba? May mga kanta kayo na no? Tapos in the end, sasabihin na lang namin na kanta naman natin yun hindi naman nila alam yun. Hindi naman nila alam nagkamali tayo. Kaya ano na lang kapag naglalakihan yung mga mata wala na lang. Yun nga, kapag may video, doon mahalatain, magtitinginan. Sabi siguro sasabihin ng mga nanonood, nagkamali itong mga to. Pero yun nga, since hindi naman tayo perfect and yun nga. Kaya nabanggit ko rin kanina na masarap yung pakiramdam kapag yung na-execute mo yung kung ano yung pinano mo. Kasi kadalasan talaga is may mga ganyan may mga hindi ka inaasahang mangyayari talaga while performing live. So yan, isa na nga yan. May mga mistakes talaga. Hindi natin maiiwasan. We are not perfect artists or ayun nga, musicians. Pero yun, to overcome that, sabihin na lang na, sige, nakailang beer ka ba kanina? Dagdagan pa natin. Inom pa tayo, mama. Tama. Ganun na lang. Enjoy na lang natin. Tapos, sa susunod, tawanan na lang natin ulit kung makakamali man. Oo, enjoy lang sa bawi na lang next gig. So, saka kasi pangit mga style na alam mo yun, yung nagkamali ka hanggang sa pag-uwi nyo, yung parang pinag-uusapan nyo magkakasamaan na ng loob. Since mga mature adults na tayo, gawin na lang natin enjoying yung samahan. Para next gig, okay na. Agree. Yung mga ganun. So, nandito rin pala si Sir Dencio Malyari. Yan. Spirit mo. Yung pag nagkakamali. Oo. Sa iba rin kasi sitwasyon po, especially pag lead guitarist, very distinct yung tone mo sa grupo. So, pag nagkamali ka talaga, halatang halata. Pero ang ginagawa ko pag ganun, tinutuloy-tuloy ko na lang. I don't stop. I just go with it, go with the flow. Kung pwede kong lagyan ng choreography minsan para lang mawala yung focus sa akin, parang ganun. Parang ginagawa ko yun. So, ganun lang naman para i-overcome mo. Kasi pag tumigil ka, nagkamali ka, tumigil ka, parang pinapatunayan mo talaga na nagkamali ka. So, yung sinabi nga ni Sir Nancy, music mo naman yan. Sa'yo ikaw naman gumawa niya. Sinulat mo naman yan. It depends. Parang kung kilala niyo si Frank Zappa. Pag nagpe-perform siya ng live, hindi naman pare-parehas yung riff niya every single time. So, di ba? So, nag-i-improvise siya sa live o sa parang gano'n. So, ganun lang din ginagawa ko. Tinutuloy-tuloy ko lang. So, nag-i-improvise na lang din ako.
para hindi halata. So parang sinasayo ko na lang yung flow. Basta andyan, basta hindi tumigil yung drums o kaya yung rhythm mo, kaya yung pasok pa rin yan. So ganun lang ginagawa ko, tuloy-tuloy ko lang. Kung nagkamali man, kung napansin man lang karamihan, wala lang akong makagawa. Okay yun. Okay yun. Importante, nandun ka na sa live show. Let the song play na lang. Walang naman. Yun lang. Ayun. Okay, so mistakes during the live performance, much like what they said, just don't show them that you made a mistake. It was also a piece of advice na binigay sa akin long time ago, na if you're performing, much like what they said, if you're performing your own songs or like a rendition of a cover song, if you make a mistake, just keep playing. They won't notice it, but you will notice it, right? So ang pinaka ina-avoid ko for myself are those what I call accidental self-imposed mistakes. What I mean by that is, when it comes to performing live, we incorporate a visual aspect to our performance, a little bit of a visual aspect. So that comes with trial and error. So there are things that I would used to do. If you watch our videos on Facebook, I would used to do that I no longer do. One of the things na ginagawa ko din is I would watch like the videos. Usually kapag may live video in prod, I would watch it, see what works, see what doesn't work, right? Okay, so this works, I can keep on doing this. This doesn't work, or this didn't work, I'm going to scratch that. So I would consider that one of those self-imposed accidentally on purpose mistakes in a way, kasi inisip ko siyang gawin, hindi siya gumana. But for like general mistakes such as like while playing, the key is again to just keep playing. They won't notice you made the mistake anyway, and yeah, tulad ng sinabi nila, pag nagkatinginan kayo, medyo mahalata yun, so tuloy lang, parang walang nangyari. And then after, pwede nyo nang pag-usapan, ito yung nangyari dito, ayusin natin yan. So then we can go back to the studio, go back to the lab, fix that, so next time it will happen, okay na siya, and then you can move forward from there, continuously improving, continuously growing. I agree. Maganda yung share mo insights regarding that. Just totoo naman, we need to, kung pwede natin i-scrap yung mga, or try to experiment, diba? Kung this would work, then why not ipagpatuloy? Kung hindi, then disregard nyo yan sa mga iba nyo. Wala namang masama on trying, so it's live, right? So anything can happen when it's live. So that's actually the beauty of it being live. Also, you can experiment, you can try a lot of different things. I mean, in the studio, you can do anything that you want, right? Generally, you can do anything you want to practice it and whatnot. It's different when it's live because you see a reaction to it. You see if it's comfortable, right? You see if it works or not. Okay. So, kung sabihin natin simple chords, simple bilangan, which is nangyayari naman talaga, you just grind through it. Kasi wala, nandiyan na eh. So siguro more on handling it maturely, yung tipong huwag kayo mag-away sa stage, aba. na kaya yun. Kasi audience lang matatawa dun eh. So lalo na yung magsisisihan kayo, walang pupuntahan nyo. Kasi pag natapakan nyo na yung ego na no matter the intent, kung syempre para sa ikakaganda ng banda, yan yung magic statement. Oo, given na yun. Pero better talk about it later na lang. Di sa stage, hindi nga even after that, medyo medyo nagkamali ako ganito. Pero just fix it on your next either on your next gig or your next rehearsal, much better. Kaya nga nagre-rehearse, di ba? So, doon lang naman lagi, practice. Pero kung tipong technical matter, sa amin nangyari to, so siguro sakto lang, siguro anumang part yun. Parang outro na ng song na may part na may mga ad-lib. As in, nawala yung, kasi 4-piece kami. So, nawala yung kuryente literal ng amp.
So, gagawin natin dito. So, kasi talagang tigil. Pero, since nandiyan naman yung rhythm section, sige, tuloy lang. Pero it comes to the point na medyo, wait, tingnan natin ano nangyari. Hindi naman to para natanggal lang na kordon na madili naman i-fix. So, right there and then, so yun, medyo impromptu, the professional you are, di tuloy lang. So, siguro yun maganda, huwag kayo magsisiyan sa stage, then handle it more maturely. Ganun talaga nangyayari, it happens. So kung chords, yun nga, huwag naman tipong magsisiyan. Lalo sa amin, more on bilangan. Kasi kahit siya sa amin, nagkakamali din Kahit ang daming best mo na tugtog, lalo na sila, mas matagal na tugtog sa akin. So easy peasy na, pero it comes na, putik, ilan yung bilang? Pag ano ba? So tuloy lang. Kahit yung drummer, so yan naman lagi ang backbone. Siyempre minsan, hindi kayo magkakarinigan Kaya kami, hindi kami gumagamit ng mga in-ear. Drummer lang ang namin na may in-ear. So minsan, nangyayari talaga, di grind through it. So, di naman talaga pa nangyayari talagang titigil kayo, putik, start all over. In the middle of the song, grind through it. Feeling professional, pakitang professional. So, yun. Ayos. Tama. Dapat is approach natin professionally. Siyempre mga musikero tayo, di ba? So, dapat settle natin yan during the rehearsals. Punahin lang kung ano yung pagkakamali. Pero tama naman na huwag na gawin sa live, di ba? At saka talagang pagkakaroon ng negative impression yun sa mga audience, na itong banda ko, nag-aaway-away sa stage, di ba? So, you can always ask for pwede naman in-announce may technical difficulties lang, wait, kasi gusto mo rin as an artist matutong ng maayos So maintindihan naman yan ng audience, bibira naman yan na sorry bayad, di ba? Alam mo yun, bibira na nga may bayad what you can do is just do it as cleanly as possible. So mangyari yan, you can always be polite, it goes a long way. So nangyayari, di naman yan sila mag-act negatively. Well, bihira. Siguro, depende sa lugar talaga. Pero when it happens, then you just grind through it. So, yun. What do you think makes a great musician? Musician, sir. Kasi, yun nga, as a musician, pero siyempre sa lahat ng band, siyempre number one din yun nga, na i-assess mo muna yung banda mo, yung unang-una, siyempre, hindi muna yung ano yung sa sarili mo, kung banda, parang we are band, nandito tayo, kailangan yung lahat ng mga performance natin maging maayos. Kung ano man yung mga pagkakamali natin o yung mga dating magkakamali, dapat ulitin natin, upgrade na natin. Tama nga yung mga sinabi kanina sa mga question na walang mag-aaway. Kasi dapat, kailangan natin matuto. Kahit ako yung nagpo-compose ng kanta namin. Mga kabanda ko, pinakikinggan ko sila. Sabi ko, pwede kayo mag-suggest. Okay, kung may suggestion kayo, okay, I feel. Mas gusto ko yun. Mas gusto ko yung sinasabihan din nila ako. O, ganito ganyan, may kailangan na ganito, may mali. Ina-appreciate ko yun. Kasi pag may time naman ako nakakakita ng pagkakamali nila, doon ako pumapasok. And then yung sa akin, syempre, number one na sagot ko doon, para maging great musician. Syempre, number one, kumaga parang i-enjoy mo lang yung ginagawa na as a member o as a musician. Number one, syempre, mag-iipon ka ng mga kanta. Syempre, sulat ka na ng sulat. Parang sabi ko nga na, huwag tayong magsawang magsulat ng kanta. Kasi ganito yan Once halimbawa, yung mga kinakanta natin, na-perform natin, natulad ng na-appreciate ng iba, kahit hindi natin kakilala, kahit tayong makakasama sa banda, sa prod, kasi nagiging kakaibigan tayo. Basta, halimbawa, tumandaman tayo, hindi man tayo naging sikator naman. At least, para sa akin, may naiiwan ako na, uy, kanta pa na ng pitch yun, kahit hindi man sila umabot sa mga ganun. Okay, importante, naririnig nila. Malay mo, yung mga ginagawa natin na kanta, yun. Muha ka ng kanta, sulat ka ng sulat. Balay mo sila naman yung mag-cover. Sana, di ba? Uy, okay na. Sila naman mag-cover. Sila naman na magkakaroon ng chemistry. So,
yun, siguro number one din isa pa, disiplina, syempre, ang kabanda mo kailangan, ano mo din kung ano yung gusto niya, respetuhan kayo. And then, syempre, kung ano gusto ng banda mo, sundin mo rin. And then, syempre, sa musician, kailangan din yung needs ng banda mo kung ano ba. Hindi yung pwedeng ikaw lang masusunod. Kasi sa akin, sa pitch, hindi ganun. That majority. And then, syempre, kahit ako yung matanda sa kanila, sinusunod ko nila ako, sinusunod ko sila sa banda. Tapos, ano pa ba? Para yun lang po, parang sulat ka lang ng sulat, gawin mo lang yung the best mo, kung ano man yung genre, sa kung natitipo mong, alam mong nagugustuhan nila yung kanta mo, o hindi man, basta tuloy lang, tuloy-tuloy lang, para maabot man natin yung gusto natin. Kaya nga tayo naging banda eh. Tuloy-tuloy lang, kung may mangyari, wala, banda pa rin tayo. Yun, okay lang ba? Nice. Thumbs up ako dyan. Siguro nga, syempre, unang-una, kailangan meron kang technical or creative quality as a musician. Siguro, yun nga, may skill ka, syempre, yun yung magiging embedded sa'yo as a musician eh. Yeah, kung magaling ka ba or sabihin nating unique ka on that talent of yours. Sabihin natin may sarili ka bang style. Tapos yun pangalawa is yun nga professional ka sa mga kabanda mo, sa mga nakahalubilo mo rin mga kabanda or yung mga nagbabanda rin. Professional ka in a sense na meron kang disiplina. Pag sinabi ng prod na gantong oras ang start ng gig, dapat na doon ka maaga, hindi ka yung tutugtog na lang, pagdating mo gusto mo na tumugtog agad, tapos pagkatapos mo tumugtog aalis ka na, hindi dapat gano'n, di ba? Tapos yun nga, humble ka rin na kapag sinabihan ka, nice set hindi naman, okay lang, dami kong sabit di ba? Yung mga gano'n. Tapos Pero cymbals. Pero cymbals. Nice set. Tapos yun, Nice set. tapos yun meron kang connection sa mga sa tao na meron ka bang audience quality na in a sense na kahit mahiyain ka kapag kinindatan mo yung isang audience na mapapaibig sa tugtog mo. Ganun ba? Ganun. So yun, tapos yun nga may positive attitude nga ka towards your craft na ginagawa mo to kasi merong mapupuntahan. Parang ganun ba na ito yung mga hilig ko nun, hindi lang to hobby eh. Ito ginagawa ko to express myself. Ayun. So, yun lang po yung aking pwedeng i-share. Ba yung attitude sana sa hanggang stage siguro pwede. Pero yung ating tayo sa mga kasama nating banda sa baba, sa tao, wag. Kasi mas maganda maging tao pa rin tayo sa kapwa natin para maganda rin yung dating nila sa kanila. Para lalo ka nilang i-idolize, di ba? Yun lang, hindi na addition. That's a very heavy question. What makes a great musician? Someone who's passionate about what he does. I think it's someone who is willing to learn constantly, consistently, not one to get stuck in a specific sound. I've met what I can call great musicians in my lifetime. Most of them are not here anymore. But one thing in common that they have is they listen from all the way from world music to K-pop to metal to rock and roll to everything in between. Indian music, Arab music, like,
Mongolian music, stuff like that. Like they listen to like everything under the sun, and that helps build their quality of sound that they produce for their roles in their band. Another thing that I think makes a great musician, especially if it's a musician that wants to penetrate or wants to make their mark in the music industry, be it locally, internationally, or whatnot. It made sense to me. It was an advice that was given to me long time ago. It's to try, and it's easier said than done, is to try and write a song for 10 years from now. Right? So just to explain that, if you write a song for what's in now, there's a tendency that it won't be in later on. But if you try to just be true to yourself, true to your craft, and try to see if you can write a song that would last the ages, and last 10 years and beyond, then you'd be looking at artists like the Beatles, or as you mentioned earlier, Black Sabbath, Led Zeppelin, Tool, Metallica, Dream Theater, like the artists that would influence generations beyond. They didn't really write for, maybe they did write for the now, but in the way that they executed it, it would have been for the future as well. So it's a little difficult to really grasp upon. But yeah, that's my answer. Number one is to always be willing to learn. Number two is to be open to any genre that can, because you never know what will influence you to become a better musician. And just, like mga sinabi nila, just be humble. I think that encompasses humility. The fact that you're willing to learn, never thinking that you're the best at one thing, right? And always being open is also an act of humility in itself. So that's, I guess, my answer to that. Okay, nice. Ganda ng share mo na thoughts, especially yun nga, yung pagiging openness sa music, which is totoo yan. Kasi talagang maraming mga music na nag-e-evolve, di ba? If you listen with the different types of music and you do not keep kung sa ano lang yung specific genre mo, mas magiging open-minded ka pagdating sa music at makaka-explore ka at makakagawa ka ng panibagong craft, di ba? Alright, so kung better musician, halos naman nasabi naman lahat and wala namang tama at mali. So siguro ang one thing na-observe ko during the years is or through the years is yung being flexible. So it's not about you. It's not always about you. So alam mo saan ka e-entra, saan ka hindi, marunong ka mag-giveaway, marunong ka rin bumida-bida. So lahat meron kayong pwesto sa banda. So kasi yung ibang nabanggit, more on pag-uugali. Para sa trabaho lang din to Hindi ka naman pupupal sa trabaho. I mean, you need to be good at what you're doing. Alam mo na saan ka. Hindi sa pahambal. Hindi mo na ako ganang kagaling, ganda. Pero alam mo magaling ka. Hindi lang sa mindset. Alam mo rin kung paano yung ginagawa mo, what you can pull off or not. So, kung tingin mo kulang pa, di work on it. Di ganun lang naman. Like everyday life, di marunong magluto, di try and try. So, alam mo paano engage yung sarili mo. At the same time, you need to know how to play with others. Kasi hindi ka lang naman mag-isa sa banda. Hindi ka naman solo artist. Kung solo artist ka, di ba? Ibang usapan yun. Eto, buhatin mo rin yung mga kabanda mo. At the same time, binubuhat ka rin nila. Give and take lang naman ang So, as for mindsets, so it's better na lagi ka may drive na hindi ka best. Kasi meron kang hinahabol lagi. Ang hirap ng ikaw yung number one. Saan pa pupunta kung number one ka? Wala kang ibang pupunta. Just to go down, to go up again. So, it's better na feeling mo lagi ka second best, lagi ka may hinahabol, di pa ako ganito kagaling. They work on it. Wala namang problema doon. Pero pagdating sa hindi yung, pag may mga nakikita ko ngayon, yung mag-apologize. Kasi, kunyari, malupit yung naunang banda sa perspective mo.
tapos ikaw yung susunod, tapos hindi kayo ganun ka-prepared, tapos mag-apologize ka sa audience, tapos hindi kami we don't give a shit. Yung mga audience, we don't give a shit. Wala kami pakialam sa inyo kung may namatay sa inyo. Ganun ka talaga naman, kasi pumunta sila doon para manood, kahit regardless na bayad yung bando, hindi nagbayad yung audience, hindi, regardless, wala sa usapan yan. Ang pinuntayan sila to have a good time. So, kung ikaw banda is magandang mindset is it's your party. So regardless kung may magkamali or hindi kayo well prepared, the next time kung hindi kayo gano'n kagaling tingin nyo, the next time wag na kayong gano'n. So just be better, just be flexible. Musicianship wise, may mga know-hows na to So, kinig ka ng ibang be open about it. Implement mo lang kung kaya mo ma-implement. There's no wrong or right there. So, it really depends with the perspective kung sinong tumitingin sa'yo. So, better mindset lang. Sabi ko kanina, being nice goes a long way. So, maangas ka sa stage, pagbaba mo, great, hindi ka naman, medyo introvert ka, mo yan, just be humble and wag bayaan mo sila mag-buhat sa'yo, galing mo siya. Awkward ako talaga sa ganun talaga ba? Hindi ako parang, galing ko ha? Parang, what the fuck? So yun, just be humble about it. Gusto ko lang mag-add dun sa sinabi niya. Maganda yung sinabi ni Sir JC about that. Yes. It's been said kasi before na when you perform live, regardless if you're paid or not, it's an unwritten contract between the people that's going to watch you and you performing. So you have to, of course, do your best to give that show, right? Sometimes as artists, emotional, sometimes we would share things on stage, but he's right. They came there for the show, and there's again an unwritten contract. You came there to perform the show. So maganda yung sinabi niya about that. It's also like a good perspective to have as a performer. You can't be sloppy kasi they came there, regardless if they came there for you or for anybody else. They're there to watch, and they get to watch you. So be at your best. May add lang, parang turning non-believers. Alam mo yun, parang hindi kayo yung pinunta, pero at the end of the night, sila pala yung pinunta ko. Yes. Yun nga yung mga internal conflicts. That's the goal. May panood ako ganyan, parang may internal matter sila sa banda, wala si ganto. Paparinig pa sa audience, kahit napahapyaw, parang it's cheap parang we don't fucking care. It's unpro. Para napaka-juvenile to think about it. Parang we don't really give a shit. Perform. That's it. Ganong ka ganong ka platonic. If we connect with you, we connect with you. Not, hindi still do a good show. Lalo na kung kung medyo matagal. Kung kunyari mo organizers, hindi ko trip ng prod wala mo napakita o line up kami sa dulo tapos yung mga tropa niya doon sa main event. So syempre na ego pataasan ng ego so wala pa may sa audience yung audience wala pa pakialam sa inyo, alam mo yun, kaya perform as you do it better. Hindi nyo kailangan ikaw lang, hindi man to rally. Minsan na-off ako sa ganun parang rally ba itong pinuntahan ko kasi wala pa kalam sa shit nyo. Parang nanood ako para, alam mo yun, manood ng live na banda, it's so satisfying. Tapos ako ano-anong away, jokes, alam mo yun, do as you work, tapos uwi ka na, ganyan. Yeah. Be mature about it. Tama. What do you think is the future of the music scene on the Philippines? Sa local scene, sa underground, sa indie. What do you think? Sa inyong opinion? Akin siguro isa ngayon may observation kasi nga siyempre sa ngayon talaga sa panahon ngayon nangingibabaw yung mga Gen-Z. And then syempre dito sa atin sa local. Patuloy ito, yung mga kasama ko. Dito sa group ito, kasama ko talaga mga metal. So, sa akin siguro, katulad nun,
kung ano yung genre na gusto namin, nasimulan na namin. Siguro kahit saan man kami sumalang mag-form namin. Siguro nagiging ano kami doon, ang tawag dito, nagiging masyadong ano kami na, uy, parang pwede ba tayo dito? Kasi puro metal to. So, sabi, parang di ba tayo magiging auto dito? Tapos tayo na nga kayo. So, yung sa akin, nagiging ano, siguro nakikita ko na, sige tuloy lang tayo kasi hindi naman yung kanta natin. Siguro, paano ko ba i-explain? Basta sa akin dito siguro sa industry dito sa atin. Sa ano lang, parang sa akin, ang maano ko lang naman dyan, kung ano man yung trick mo, ano man yung genre mo na, ituloy mo lang kung ano man kung ano yung magiging resulta. Kung ano yung pinaka-the best na yung ginawa nyo as a band na nagtulong-tulong. Kasi ayun yung parang formula eh. May ambag si ganito, may ambag si ganyan, may ambag si bayista. Ngayon, pag nagsama-sama yun, tapos, uy, tayo pala yung kumbaga may chemistry. So yun, lalabas yun ngayon. Kasi katulad ng banda pa, ma-share ko sa inyo. Yung Bleach kasi talagang, kinuha ko talaga sa Nirvana. Talagang, Kurt Cobain talaga is number 1 na nag-important. Kaya katulad ng sabi ko, pag bumuo ko ng kanta, hindi naman ako talaga napunta doon sa branch ng ito. Kasi kung papakinggan nyo na kanta namin, hindi naman talaga branch. Ano mga genre nyo? Kasi nahihirapan ako sa mga. Ngayon, isang sabi nila, pasok naman doon sa branch opportunity. Pero basta sa akin, ang masishare ko lang siguro, doon sa tungas natin sa ano, kung ano man yung lumabas na resulta na ginawa nyo na as a banda, kung ano man yung naging parang formula na nagawa nyo, na naiambag nyo, na may iambag nyo dito sa atin, sa Pinoy, sa music industry. Ma-appreciate na naman yan eh, kahit mga nasa indie tayo or underground. Lahat naman yun. Siguro hindi naman lahat kakatama, hindi naman lahat ng mga kasama natin na matataas na. Ganito. Sa ngayon kasi wala pa naman talaga kaming nakakasamang ganun ng banda. Kasi sobrang ako, sabi ko nakikita ko nga, talaga number 1, humble talaga. Talaga appreciate mo din yung ginagawa ng kung anong gender ng isa. Siyempre, appreciate mo din. Para pag nandun din, pag nagkapagputag po kayo sa isang group, kung ano man yung pinagyan, tag dito, nandun yung respect na parang anong tawag dito, parang iisa lang yung hangarin natin bilang musikang Pilipino na makapag-ambag tayo ng kanta dito sa Pinoy. Kumaga parang Pinoy ako na astig ako na makakagawa ako ng kanta. Hindi man kami sumikat. Basta meron akong naiambag na sana na magustuhan ng mga paparating na di pa lang kung ano ang susunod sa Gen Z. Yun lang po. That's my answer. The future of Philippine music scene, local, para sa akin, sa tingin ko, as long as tuloy-tuloy yung trabaho yung passion ng bawat musician, gumawa ng kani-kanilang craft, i-upload lahat sa mga streaming platforms, sumali sa mga gigs, magkakaroon pa rin yung identity ng original Filipino music is mame-maintain eh. Wag lang ba magsasawa So yung passion nandun, yung visibility yan sa mga streaming platforms, sa social media, everything follows eh. Tapos sa mga indie, sa indie naman tulad natin, yan lang, ituloy natin yung passion natin as artists. Tumanda man tayo, medyo hindi man rewarding monetarily itong ginagawa, pero kumbaga kung andun yung yung hilig mo, ituloy mo lang. Sana dun sa mga younger generation, wag silang mabulag dun sa idea na kapag naging artist ako, kailangan sumikat agad. Parang gano'n, di ba nung 90s, ang idea natin is magbabanda ako para mapakinggan sa radyo yung mga kanta namin, o kaya magkaroon kami ng video ipapalabas sa MTV. Yung mga ganong idea before, pero hindi naman nag-materialize. Pero nagbabanda pa rin tayo. Kumbaga, yun yung mawala yung ganong
perception o yung idea na maganda siyang gawing pangarap, pero by that time, sa dami ng mga artists, libo-libo, sabi natin milyon, bago ka pa sumikat, hindi natin masabi. I mean, yun nga. Yun, ituloy lang, and at the same time maging visible. Yun lang yung aking magiging observation for now. Ayun, medyo malawak na naman nararating ng ng Pinoy music scene, mapa-underground o kaya mainstream. Kagandahan lang sa panahon na ang mindset ng mga nagbabanda gumawa ng original Pinoy music So, mas tumaas pa yung aim nila na gusto nila mas marinig pa sila globally. Kasi nandiyan abot kamay mo na yung mga same lang sa sinabi ni Sir Moy, andyan na yung mga platforms So, pwede tayo mag-contribute ng mga original song internationally o locally, pwede kasi hindi naman yung social media open naman sa So, unlike nung araw, napakahirap pag-promote ng music. Sa ngayon naman na ay napabilis. Kaya ayun, napakadaling. Sa hanggang masasabi ko lang sa mga nagbabanda na bago, gumawa lang ng original na song. Maraming mas parang pinopromote pa ng music ng hindi naman masama mag-promote ng mag-cover ng mag-cover ang panahon cover na lang. Kung yung magkaroon ng character or mukha yung banda nyo, gawa tayo ng maraming original song. Yun lang. Okay, so to answer that question, actually may magandang point na sinabi si Jeff. Baliktad kami pagdating doon. Like, for Jeff, it's pasok pa kami dito, metal sila. Like, kami baliktad. We try to enter any production that would welcome us, and then we're heavier usually than everybody else. Pag pumapasok kami nan, we don't want to din kasi, as mentioned earlier, we don't want to be part of like a single bubble na pare-parehas kami, right? So we want to be able to reach as much people as we can. The main reason for that is because, to answer that question, I think music kasi, it just like fashion, just like art, it goes around, it spins around, it goes back to where it is. Like right now, mostly hip-hop, acoustic, if I'm correct me if I'm wrong, but mostly what I hear now is mild acoustic music and hip-hop music, which reached the same height around 2002 to 2003. That's around 20 years ago. There were albums such as Almost Kinda Acoustic. Everybody was like Fat Joe, Ja Rule, whatever, right? So it music for me, the liking or the evolution of music always just spins around. And as what they say, or what they said, always this create original music that would of course push what genre you're in further. So when that time comes that it spins, hopefully you would be part of the forefront of that change, to like lead that charge for that new taste of the public that's going to happen. Totoo naman, ang music is nag-evolve yan di ba? So yung sa panahon ng 2000s, ito yung puso na tugtugan, tapos paglipas ng panahon nag-iiba yan, and depende yan talaga sa taste ng generation ng mga nakikinig din pati. Well, it's more accessible kasi yung dating kaya na-shock ako actually yung pagbalagay yung around 2022
na putik may mga kanya-kanya ng font, may kanya-kanya ng logo, and social media, may website, hindi na nga website, page, Spotify. Dati parang napakabihira mag-recording kasi it's so expensive eh. Ngayon, madali na. Kasi hindi na ganun kamahal yung mga gamit, so mas madali na siya gawin. So, in turn, mas accessible na rin yung mga banda kahit sang lupalo pa ng galing. In terms of genre, mas accessible na nga lahat. Unlike noon, parang ang access mo lang usually mga pirated CDs, saan ka kukuha ng ganito. Hindi mo naman alam yung mga banda from outside the States. Usually Sweden, paano mo malalaman to or outside So diyan mo malalaman yan sa mga fansigns, sa mga kaibigan mo. Uy, okay to. Sige, soundtrack na yan. Downloads. So ngayon, mas accessible na siya. Ang downside is parang not-take for granted kasi nandiyan nga lang. So, alam mo yun, kung ano yung nandiyan, kung ano yung wala, yun yung nabibigyan ng importansya kung kailan wala na ini. Pero pag nandiyan lang, ba, hindi mo pinagpapansin eh. So again, it's a double-edged sword. So, yan nandiyan naman lahat yan as tools. So, depende na sa gagamit. So, siguro mas maganda talaga na ni-utilize mo since nandiyan naman siya. So, it's looking bright. As long as siguro meron namang may mga platforms. Actually, yung mga audience hindi nga ganun ka-popular lalo na yung dumating yung COVID. So always nandiyan naman yung mga platforms hanggang may nagpapagig, may nag-i-invite. Meron pa rin audience. Lahat naman may target audience eh. So kung hindi ka good sa isa, if you turn them for you, di ayos. Kung hindi, just grind it out. So, same as So, hindi naman sa tiis-tiis lang. I mean, napuprostrate naman lahat ng tao. But hindi pa ako ganito kasi 10 years na ako nagbabanda and shit. It happens. Hindi mo masisisi yung audience eh. Yung kanina nga nabanggit as passion is concerned kasi it goes parallel with music, di ba? Parang ngayon nakikita ko yung mga fans sa mga tao puti. At yung mga fans yung mga nag-skate ako, yung mga baggy and mga six-packet ngayon. Ganun mo na yung mga nakikita. Parang tayo nangyari. Yung mga pantalon noon eh. So it will come around again. So iikot yan. Makakita rin na yung mga sikat na pantalon. So yun. Elephant pants for the win. Right. So utilize what we have right now hanggang available. So meron tayong market. So yeah. Ayun. Thanks you for sharing, no? Ito naman na talagang umiikot lang naman yung trend eh, 'di ba? Sa fashion ganun eh. Sa music din, tutuusin, nangyayari talaga kaya nga yung mga bagong musician yun nai-inspire din sa mga ibang sa mga older generation, especially with their music. Okay, so now we're down to the last question. So, what is the best advice you can share to the aspiring bands out there? Yun nga. Sa akin, siguro, basta unang-una number 1 yung respect bawat isa sa member. Lalo yung mga bagong banda na nagbubuo. Kasi, mostly kasi magbubuo kayo ng banda, minsan may alis. May darating, may aalis. Yun. So ngayon, bakit nagiging problema yung Siguro minsan, ang nakikita ko siguro, bigayan lang tayo kung ano yung gusto niya. Kung gusto niya umalis, respect mo. Sige, kung may darating, tayo, papalik. Ganun lang naman yun. Then, and number 1, kung sa mga magbabanda na papasok sa indie o or underground, syempre number 1 dyan yung chemistry una. Kailangan majority kung ano yung hindi pwedeng isa lang masusunod. Dapat lahat kung ano yung ito, gender ito. Gusto ko itong tugtugin. Gusto ko itong tugtugin. Lalo sa mga sa mga covers. So ngayon naman, sa mga original naman, nakasulat ng mga original songs. Kung ano yung gusto nyo kung meron kayong natatago dyan na original songs, share nyo para sa banda. O kung meron kayong gustong idagdag, like yung mga instrument riff or ano man yan, o ano yung para lagyan nyo pa ng sangkap. Katulad ng ginagawa namin. Sige, open lang. Kung yung mga kanta, lagyan mo pa ng mga sangkap, lagyan pa ng mga riff para gumanda. Ngayon, pag halimbawa,
pag nagkasundo-sundo na kayo doon o gusto niyo pang parinig sa iba kung may kulang pa ba. So sa akin kasi tinatanggap ko yun, uy, may suggestion, ganito. Yung ina-adapt ko yun, talagang nagkapasalamat ako doon kasi minsan may ganito kasi may bawasan mo ganyan. Kasi nakikinig din ako sa ginagawa ko sa kanta, lalo ngayon may mga dumarating ng mga banda ngayon na nagiging member mo na nakakapag rin sila kasi sa akin kasi na-experience ko nakakapagbigay din sila, nakakapag-provide din sila kung kunwari ko yung musician ikaw lang gumagawa ng kanta sa banda syempre sila nakakapag-ambag din sila kaya yung kailangan yakapin mo yun kung ano yung masasuggest mo dun sa bago darating ayun, tsaka yung basta ang lagi ng siguro nagiging natin tuloy lang ang musika ng industriya ng Pinoy. Talagang wag lang talaga tayong magsawa. Yun nga, attend lang tayo ng minsan kung gusto nyo, kung masipag ang mga kabanda natin, fruit, yun nga. And then kung may mga composition, may mga sariling kanta, pasok na natin sa mga platform tsaka yung mga tumutulong sa atin na katulad noon na yan sila listeners, mga tumutulong sa atin na para din makilala yung mga ginagawa natin. And then ganito, syempre, marami tayo nakikilala na bawat musician, katulad nyo, mga kapatid po kayo sa musika, kahit magkakaiba tayo ng genre. Kasi ako ngayon, mas lalo ako nagiging confident. Lalo, nakikita ko yung Numat, si Reginald, yan, talagang nakakita ko ito mag-perform, sabi ko, yun. At least, mas malalo ko nagiging confidence ako kasi nakakasama ko sila mga katulad nila na, uy, hindi pala ako hindi pala to kasi syempre okay pala sila kasama sa akin, para sa akin kasi napakalaking bagay itong ginagawa na natin na ganito na nag-usap-usapan kasi mas hindi man na nakikilala natin yung bawat isa tapos syempre kung magkikita-kita man tayo katulad nila Sir JC or ni Reginald, uy, at least pag nakita kami sa isang broad hindi na ako magiging parang hindi na ako mahiya yung hindi na ma-awkward na parang na siya yung parang parang open, parang sana maging close na ako, magiging okay kami sa pagtulugan, na hindi na ako, kahit iba yung genre namin, parang and then, siguro, in the last, basta tuloy-tuloy lang talaga, gawa tayo ng kanta, huwag tayong sumawa, gumawa ng kanta, yun lang po, yun para sa akin. So, this advice was given to me, and I'm going to share it with everyone who's watching. The number one advice that was given to me when I wanted to start a band is don't quit your day job. It's not common, as mentioned kanina ng Himalayan poetry, right? Not everybody gets that lightning in a bottle that you'll probably earn a lot from doing this, right? So don't quit your day job. Make sure na, if you really want to do it, and you're passionate in doing it, just continue doing it. But don't forget, and this is the second part, don't forget to have fun. I mean, we all started music because it's fun, because it's something that makes us feel good. And that feeling is something that we want to share with others as well. That's why we perform. So don't forget to have fun with it and enjoy what you're doing. Sometimes, especially now, as mentioned, dami ng platform, dami ng ways to promote yourself, there's social media and whatnot. Sometimes you just have to pause and just look at where you came from, where you are now, and just tell yourself, hey, it's been a fun ride, good job. Because usually it's always what's next, and sometimes you just have to pause, and say, hey man, doing well, just have fun with it. So again, number one, don't quit your day job. Alam naman natin lahat yan especially yung mga veterans na, you don't really earn lucratively in music. It's mostly passion. Mostly ang nakukuha mo sa kanya is for, let's say it's kind of cliche, but it's for your soul, not for your pocket, right? So just make sure that you have things in order to be able to do your passion and have fun with it. Thanks. What a wonderful message na sinare nyo, Sir Reginald. Totoo naman. Never mo talagang i-give up ang day job mo since talaga, especially sa Pilipinas,
hindi talaga na ibibigay ang parang hindi well compensated ang mga musicians dito sa Pilipinas. That's the bitter truth dito sa ating bansa, no? Ganun talaga. But as long as we love what we are doing, then keep on going. So, sa aspiring band, siguro, do practice. So, number 1 yun. Then, be considerate. Huwag kayo magpataasan ng I mean, it happens, lalo na kung yung age nasa ganong talaga kainitan. Nangyayari. Pero as you go on, you will learn to be considerate sa mga kabanda, sa scene, sa kanta, wag bida-bida. So, be polite, it goes a long way. Be original about it. I mean, sa panahon ngayon, ang hirap na talaga magka-original, pero siguro ako, I'm pushing for original songs kasi it's about expressing things. Kaya siguro hindi ko mag-gets yung mga cosplay kasi you're trying to be someone else. I mean, lahat naman tayo, we're trying to emulate somebody, teacher natin, tatay natin, whatever, banda, ganyan. We're trying to emulate someone at least meron kang starting point. Pero as it goes by, as you go by, you create your own shit. Kasi meron akong ganyan nakakasabay hanggang ngayon. Parang lagi sila nagko-cover. So kahit anong compo nila, naririnig ko yung cover na. So, ba't ako makikinig sa iyo? Makinig na lang ako sa, alam mo yan, parang it's a waste of time for me. Kasi, medyo magko-cover ka ng song. I mean, depende. Kasi minsan magko-cover ka to honor them or as a tribute. That's fine. Pero kung parang nakilala na namin kayo dahil sa cover yung ganyan, parang tapos dugtog na kayo original, hindi ko na marinig. Ang naririnig ko pa rin kasi yung tinutugtog nyo. Kasi yun lang yung tinutugtog nyo. Hindi na siya parang, okay, I'm hearing something from this band, from this one. So, be original about it. Do your own shit. Kasi expressing of yourself So, bibigyan mo talaga ng oras. At nandun na yung know how to. So, hindi dahilan na hindi ako ganun kagaling. At least meron ka starting point. So, if you're not that skillful as a musician, do better. Hindi ka naman minamadali. It's a journey. It's the journey that counts. So, wala naman lahat na nagyaan magaling kagad. So, talaga may starting point like any other art or endeavor. So, yun. Siguro, be humble about it, be skillful about it, grind through it. So, wag din mag-quit ng day job dahil gutom, lalo may pamilya, gutom, so be flexible about it and be grateful about it. Thank you so much, Sir JC, for sharing as well your thoughts, no? So, I hope na itong mga messages na binigay ng mga ating mga kaibigang musicians ay maging aral din sa mga ating mga viewers at sa mga, lalo na sa mga aspiring bands na talagang gustong-gustong magbanda, no? And yun nga, sulat nga sinabi nila, don't lose your day job. Talagang yan talaga yung pinaka-importante. Siyempre, kuhaan natin yan yung source of living natin. At the same time, kung talagang gusto nyong tumugtog, create original songs talaga. Kasi dyan kayo makikilala at talagang mag-believe kayo ng legacy kung gusto talagang makikilalang banda. And of course, yun, respect sa mga kapwa banda, sa mga bawat members. It's really important para magkaroon ng umagal ang banda ba, diba? Alright, so that was the video that we had. Muli, nagpapasalamat ako sa bandang Radyang, Himlayan Poetry, Bleach at Newman. Shout out sa inyong apat at napaka-solid ng mga shinare ninyo sa interview na to, at I hope na may mapupulot ng aral ang ating mga viewers sa mga shinare nyong thoughts. At muli, no, nagpapasalamat ako sa pag-participate nyo sa interview na to, at hopefully makita-kita tayo sa personal at makilala ko ang kanyong musika.
Alright, so that was all for the video for today. And let me know in the comment sections anong masasabi nyo sa video na to. So feel free to comment down below. And if you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. This is Kian signing off. Rock on, Pilipinas.